Bago po tayo magsimula, nais ko pong tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang ating text po ngayon ay Ano yan? Luke chapter 2, verse 8 hanggang 20. Sabi ko dito, nandyan sa bulletin nila. In the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock at night. And an angel of the Lord suddenly stood near them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. And so the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring the good news of great joy, which will be for all the people. For today, in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you, and you will find baby wrapped in clothes and lying in a manger." And suddenly there appeared with angel a multitude of heavenly army of angels praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among people with whom He is pleased." When the angels had departed from them into heaven, the shepherds began saying to one another, "Let's go straight to Bethlehem, then, and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph, and the baby as he lay in the manger. When they had seen them, they made known the statement which had been told them about this child. And all who heard it were amazed about the things which were told them by the shepherds. But Mary treasured all these things, pondering them in her heart. And the shepherds went back, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told to them. Manalangin po tayo. Heavenly Father, as we come before your throne of grace, we ask you to forgive us in our sins. We also ask for your Holy Spirit to illuminate us as we learn your word. Father, I came before you with empty-handed. Grant me wisdom as I teach your word. Let your Spirit open our ears and eyes to see our need of a Savior and to glorify you in what you have done for us. This we ask through Christ our Lord. Amen. 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 Medyo mahaba pa to. Abutin tayo siguro na alas 5. I'm scared now. Muli, maraming salamat sa mga bisitang nagpunta at welcome po kayo dito. Hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pa. Marami po sa atin na familiar dito sa kwento. Alam natin na simula siguro bata pa tayo, narinig natin. Kaya lang, mayroong mga hindi tugma doon sa ating narinig. Gawa nga nang nag-evolve na rin yung kwento. So, titingnan natin kung ano yung nangyari talaga. At bibigyan ko, bago tayo pumunta doon sa ating main point, bibigyan ko po kayo ng historical background ng kwentong ito. Balik po tayo doon sa verse 1, sabi niya doon, "It came about in those days that a decree went out from Caesar Augustus that a census taken and inhabited the earth." So, nung panahon ni Caesar Augustus, so, historically, kaya hindi to gawa-gawang isip lang kasi merong Caesar Augustus nung panahon na yon. At ang utos sa kanila, lahat ng mga tao bumalik doon sa kanilang pinagmulan, kamukha dito sa atin, parang bumalik kayo sa Pilipinas, doon sa lugar ninyo, kasi magkakaroon ng census. Yung purpose ng census ni Caesar Augustus ay tax collection. Ayun. So, etong si David at saka si Mary buntes, bumalik sila doon sa Nazareth, doon sa kanilang, sa Bethlehem. Yung Bethlehem na yon, doon nang mula yung angkan nila, si David, si Haring David. At si Mary ay galing sa lahi ni Nathan.
na anak ni David. At si Joseph naman, galing din sa lahi ni Solomon, anak ni David. So pareho silang galing sa lahi ni Haring David. So umuwi sila sa Bethlehem. At syempre, sa panahon na yun, lahat ng mga nakatira sa ibang lugar, umuwi doon sa Bethlehem. Eh syempre, si Mary, buntes, mabagal yung kanilang lakad. Ang sabi nila, sa donkey daw sumakay, pero mukhang naglakad lang eh. Mahirap sumakay ng nasa donkey na buntes. So mabagal tapos inabutan sila nang wala na silang matitirhan doon sa mga kamag-anak nila. Kasi ang bahay naman noon mga maliliit lang na gawa sa bato, gawa sa bricks. Kasi yung Bethlehem kasi malapit sila sa disyerto. So natural, walang mga kahoy doon. So bahay nila mga bato. Siyempre pagka nahuli ka, wala ka talaga matitirhan. Wala pang... Kaya kahit may mga kamag-anak silang po pwedeng magbisita sa kanila, naunahan sila Kaya ang available lang ay yung doon sa lagayan nila ng mga hayop nila. Sa mga baka, mga kambing, mga tupa, doon sa stable or sabsaban sa Tagalog. So, yun So, doon sila muna tumuloy. At doon nga nanganak si Mary. Doon siya ipinanganak sa si Jesus ipinanganak sa sabsaban. At doon sa labangan. Manger is labangan, yung pakainan ng tawag dito, mga hayop. Nung painumanin nila, painuminan. Bulol na ako. So doon nila ay pinatong si Kristo kasi wala silang tawag dito. Wala silang creed. Mas okay pa yung mga anak natin ngayon, naka-creed pa, di ba? Hospital pang pinapanganakan. Pero si Kristo, doon siya sa labangan pinatong. Tapos yung pinambalot sa kanya ay yung pinunit na mga damit. Kasi sa kultura nila, pagkabagong panganak yung bata, babalutin nila yon para hindi siya lamigan at para tawag dito, para maging comfortable yung baby. Sa atin, may lampin naman tayo. Pero sa ospital, siyempre high-tech sila, may may heater pa yung mga baby. Nung panahon ni Kristo, walang gano'n. So, gano'n ang nangyari, Tapos, punta tayo doon sa verse 8. Doon sa the same region na yun, kung saan sila Mary at Joseph, nandun naman yung mga pastol ng hayop. At sino nga ba yon? Sino yung mga yon? Basta. Ayon sa Mishnah, doon sa oral tradition ng mga Hudyo, yung mga pastol ay dapat doon sila sa malayong bundok ipastol yung mga alaga nila. Kaya lang dito sa kwento, itong mga inaalagaan nilang tupa ay malamang na ito yung mga ginagawa nilang alay dun sa templo. Kasi malapit lang ito sa Temple of Jerusalem. So ayon dun sa Mishnah, yung mga shepherds ay hindi daw sila pangkaraniwang shepherds, kundi sila din ay mga pari sa templo. Kasi sila yung nag-alaga ng mga tupa na iniaalay sa templo. Doon sa Old Testament, kung mababasa ninyo sa Leviticus na libro, meron yung sinasabing Day of Atonement na lahat ng tupang dadalhin sa templo dapat walang kapansanan. Dapat perfect yan. So ito yung mga shepherd na to, ayon dun sa Mishnah, expert sila sa pagtingin kung ano yung magandang iaalay dun sa templo.
At doon naman sa kabilang kwento, sila daw ay mga hindi mapagkatiwalaan. Hindi ko alam kung alin ang totoo dito, pero ang mahalaga is sila ay mga shepherd. Yun lang ang alam natin kasi yun lang naman ang nakalagay dito. And then, nung panahon kasi nila Abel sa Genesis, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si David, si Amos, lahat yun ng mga propeta at mga leaders nung araw sa Old Testament, mga shepherd sila. So, it could be na nagpakita ang anghel sa kanila dahil ito nga ay tradisyon, kumbaga. Tradisyon sila na ang pagkatawag sa kanila ng Diyos ay sila ay mga shepherds. At ano ba yung trabaho ng shepherd? Siyempre, alagaan yung kanilang mga tupa. At si Kristo din mismo na nag-claim na I am the good shepherd. So nakikita niyo yung connection. Yun yung ano niya doon. Yung ano tawag doon? Typology or ano tawag doon? Sa Tagalog? Pagkakahalin tulad. So yun yung kwento dito. At doon sa lugar na yon, meron sinasabing Tower of the Flock or the Migdal Eder sa Hebrew. Ito yung nakasulat doon sa Micah 4:8 at saka sa Micah 5:2. Ito yung prophecy na yung Messiah nga ay ipapanganak doon mismo. So, hindi nagkataon yung pagpunta nila sa Bethlehem, kundi katuparan ito ng propesya ng Old Testament pa. Kasi mula doon sa Malakay hanggang doon sa Matthew, 430 years ang pagitan yan. Ibig sabihin nun, parang wala silang nakikitang anghel, walang propeta, walang paramdam ang si Yahweh sa kanila. Tapos ito, kaya takot na takot yung mga shepherd na to kasi bigla silang nakakita ng anghel. At saka pagka may anghel kang nakita, it's hindi yung anghel na babying may pakpak na nakikita natin sa mga sa mga illustrations. Hindi sila ganon. Kasi ang anghel doon sa pagkaka-describe sa kanila sa Genesis at sa Old Testament ay yung iba, 6 ang pakpak, 4 ang mukha, yung mga ganon. So hindi siya yung babying ang cute-cute, tignan, hindi sila ganon. Kaya natatakot yung mga shepherd kasi nakakatakot naman talaga ang makakita ng anghel kasi ibig sabihin nun, judgment ni Yahweh. Pero kaya sabi naman ng anghel, huwag kayong matakot kasi hindi judgment yung dadalhin ko, kundi good news para sa inyo at sa sanlibutan, sabi niya. Doon din kay Mary, sabi na, do not be afraid. Tapos doon kay Joseph, sabi din na, do not be afraid. So, yun kayo ba, kung makakita kayo ng dalawang mukha, hindi ba kayo matatakot nun? Ayun, kaya sabi ng anghel, do not be afraid. So, yun yung background ng ating kwento. So, yung na yun, yung mga Hudyo ng panahon na yun, doon nga sasabi ko na 430 years na pagitan ng Malakay, yung last book of the Old Testament, at saka sa Matthew ng New Testament. Sa panahon na yon, nasakop ng Roma ang Israel. So, under sila Mary, sila Joseph nga ay under, at saka yung mga shepherd ay under sila ng rule ng Romans. So, yun yung kanilang political din na background. Siyempre, pagka alipin ka ng mga Romans, susunod ka rin sa mga Romans, at hindi lang yon. Alipin din yung mga shepherd na to nung mga Jewish leaders, kamukha ng mga Sanhedrin, mga Pharisees, at saka mga Sadducees. Kasi nga, itong mga shepherd ay tagapastol lang iniaalay sa
templo. So, ganon sa Old Testament. Kung interesado kayong malaman, basahin ninyo yung Deuteronomy at saka Leviticus. Maganda yung Genesis, Exodus. Pagdating ng Leviticus, medyo yun. Kasi, yung boring kung hindi nyo maintindihan yung symbolism ng mga ginagawa nila. Kasi, pagkakatay nila ng hayop, may mga ceremonial pa na susundan yan na ito, itabi mo yung atay, itabi mo yung lamang loob, dito mo ilagay, yung detailed siya talaga. At ito ang symbolism noon. Lahat ng ginagawa nila nung sa Leviticus ay nakatuon doon sa Kristong darating. Parating. Doon sa one and only sacrifice ng Diyos. So, yun yung So, alam natin na dito sinabi dito na for today, in the city of David, sa verse 11, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. Ang Lord dito, sa Septuagint, sa Greek, ay Kurios, which is mean Yahweh. So, itong Kristo na to, Yahweh din siya. Diyos din siya. Kaya tayo meron sinasabi sa katuruan natin na Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, itong Kurios dito is Lord is equivalent to Yahweh sa Hebrew. Kurios ang sa Greek. Yun yung pinakamalapit na translation daw sabi ng mga scholar. Ginaya ko lang sila kasi hindi naman ako scholar Ganon. So ano yung makikita natin dito sa kwento? Dito sa sinabi sa verse 11, malamang na alam ng mga shepherd kung ano yung tinutukoy nito ng mga anghel na Savior, Christ the Lord. Dahil nga doon sa connection nila sa Old Testament. Hindi malamang, sigurado akong nabasa rin nila yung Isaiah 7 or Isaiah 9. For to you, sabi niya, the Prince of Peace, basahin niyo yung Isaiah niya. Doon yung prophecy na magkakaroon niya ng Messiah, the Prince of Peace, the King of Kings, sabi niya gano'n. So, alam nila yun. So, nung napakita yung anghel, yung kanilang silent night nung panahon ngayon, naging scary night. So, matakot sila, syempre. So, ayan yung takbo ng kwento. Nung sinabi ninyo yung Savior saan? Yun tatanong natin. Savior saan? Doon sa Genesis, doon natin malalaman na merong intimate relationship si Yahweh at saka si Adam at Eve. Kaya lang, nakasala sila. Kaya nagkaroon yung relationship nila, parang kayo, nag-break kayo ng mga minamahal ninyo. Ganon, nagkaroon ng lamat or nagkaroon ng distansya. Doon yung nagsimula yung sin. At sabi sa Romans 5:15, for one man, itong si Adam sin came into the world. Sa pamamagitan ni Adam, lahat tayo makasalanan. Agree ba kayo doon? Sasabihin niyo, unfair naman kasi si Adam man lang ang nagkasala. Hindi naman tayo. Sasabihin ko naman sa inyo, titignan natin kung hindi kayo guilty na katulad ko. So doon pa lang nagkaroon ng promise si Yahweh. Kahit nagkasala sila, nangako pa rin si Yahweh, hindi sila basta na lang pinalayas doon. Sabi, dinamitan pa sila. So, saan galing yung damit nila? Nagkatay si Yahweh ng hayop. At susundan natin yung kwento. Ang hayop na ito ay sheep. So, nakikita niyo yung connection ng shepherd, ng sheep, ng Yahweh, ganon. Tapos, ang unang offering din ni Abel ay, sheep. Ayan. Sheep din, di ba?
So, doon pag kung kayo ay parang detective, connect nyo yung mga dots na ganun, mabubuo ninyo yung puzzle. Kasi ang revelation ng Diyos ay hindi biglang binuhos na ganyan. Paunti-unti yan. Para siyang, anong tawag dito? Parang nakaganon. Parang siyang pyramid pala. Maliit sa taas, tapos palawak ng palawak pagdating ng baba. At it came throughout history naman. So, yun yung kwento nun. And then, ulitin ko, doon nagkasala ang tao. At minana natin yung sinful nature. Kaya naman tayo ay nagkakasala. Kung sasabihin ninyong hindi kayo nagkakasala, tingnan lang ninyo kung yung 10 commandments, tanongin ninyo sa sarili nyo, hindi ba kayo nagsisinungaling? Oh, doon pa lang guilty na tayo, di ba? At least honest kayo. Hindi ba kayo nagnakaw? Kahit kasi sa Diyos kasi, ang requirement is perfection. Kaya pagka sa 10 Testament na yon, sinira niyo yung isa, failure na kahit pa yung maganda ng ginawang 5. Yes. Ganon ang patakaran ng Diyos. So lahat tayo doon guilty ayon sa 10 commandments. Sasabihin niyo, hindi naman ako namamalo niya. Oo, pero nagsisinungaling ka. Di ganon din yun, nagkasala ka pa rin. So, doon sa Genesis 3:15, sabi ng Diyos, ito yung unang pangako ng Diyos kila Adam at saka si Eve. Sabi niya dito, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Hindi lang dito din nangako ang Diyos, kundi doon kay Abraham sa Genesis 12:3 at saka sa Genesis 15. So yun yung mga mga pangako ng Diyos. Hindi lang din doon nangako, kundi doon sa panahon ni Moses, may pangako rin ang Diyos na darating nga yung kamukha ni Moses na magiging savior nila. Kung sila yung mga Israelita ay sinave ni Moses mula doon sa kanilang slavery sa Egypt, etong savior na darating ay sa kasalanan naman sila isisave at saka sa kamatayan. Kasi ayon sa Romans 3:23, for the wages of sin is death. Romans 3:23 ba yun? Alam nila. So yun yung kwento nun. And then pagdating doon sa kay Haring David, may pangako rin na may haring darating. So doon yung pag dugtungin na yung kwento, alam ng mga shepherd yung mga pangako na yon. So ano yung matututunan natin dito? Point number 1 is God faithful to His promises regardless of circumstances. Yung pangako ng Diyos, Gusto ko yan. hindi yun mababago ng kahit sino. Kahit ano pang mangyari. Hindi lang natin kung kailan natin makakamtan yung pangako niyang eternal life. Malamang baka bukas ako na. Kasi mamamatay ka and then judgment na. So yun yung pangako is eternal life, which is ito yung savior na sinasabi ng angel doon sa mga shepherd. Savior from sin and death. So, ang kwento dito is parang sinasabi na, alam niyo ba yung kanta na, I was born for you. So, pinanganak si Kristo para sa mga shepherd at sa mga ibang
tao. So, yun yung kwento nila. So, alam ng mga shepherd kung ano yon. And then, point number 2 is yung, alam din nila yung identity ng Savior. Na ito nga, dahil dun sa binalikan natin sa Old Testament, ito ang Savior na darating ay si Yahweh mismo. Christ the Lord. Yun yung identity ng Savior. Hindi siya pangkaraniwang tao. Although tao siya, pero at the same time, Diyos din siya. So, dito natin makikita na tinupad ng Diyos yung kanyang pangako sa mga Israelita mula kay Adam and Eve sa Genesis, mula kay Moses, mula kay Abraham, at doon sa sinasabi natin patriarch. Kay David din at sa prophets, so nila Amos, nila Isaiah, nila Daniel, lahat yun. So, sabi ng mga angel, ito na yung hinihintay nyo. Ano ba ang kahulugan ba? Ano ba yung significance nung pagkakaroon ng Savior? Point number 2, God brings peace among those with whom He is pleased. Magkakaroon ng yung dating relationship natin sa Diyos na ang layo niya sa atin. Ngayon, magkakaroon na tayo ng reconciliation. Magkakaroon ng peace. Hindi yung peace ninyo sa kapitbahay nyo or doon sa gera na Hindi yun. Kasi kung mauuna yung peace natin doon sa Creator, doon kay Kristo, magtra-transcend din yung, magmamanifest din yung peace sa ating kapwa. Agree ba kayo doon? Kung natutunan niyo si Kristo na siya nga ay iyong Savior at siya nga ang iyong Lord, siyempre, hindi niyo naaawayin yung katabi niyo. Pagkakaroon na ng peace yun. Pero bago mangyari yun, magkakaroon muna kayo ng peace kay God. Kasi, sayang yung peace ninyo sa kapitbahay kung sa impyerno kayo rin pupunta. Kasi ang sasabi ng Diyos sa salita niya, sa totoo lang, ayoko rin yung impyerno eh. Pero, yun ang sinabi ng Diyos eh. Either heaven or hell. So, saan kayo doon? Saan niyo gustong tumira? And we are speaking here eternity. So, this is between you and God. Hindi sa akin. Kasi hindi ko kayo masasave. Kasi unang-una, kailangan ko rin ng Savior. So, pag-isipan natin mabuti kung saan ba tayo gustong tumira pagka tayo mamamatay na. Kasi lahat naman ng tao mamamatay. Kahit pa ayaw nyo. No choice. No choice talaga. Kahit pa ayaw nyo. Mamatay din kayo. Hindi lang natin Later. alam kung kailan. Later. Hindi sa pananakot ito, pero yun yung katotohanan. Sabi ko nga, ayaw ko nga ng death eh. Ayaw ko rin ng impyerno, pero yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Siya ang nagsabi, kung siya nga ay nangako noon ito nga, nagkatotoo. Yung pa kayang sinabi niya, impyerno, hindi pa ay magkakatotoo yun. So, siyempre, Diyos siya eh. Wala tayong magagawa, kundi kahit ayaw natin, gagawin niya kung ano yung sinabi niya. So, yun yung point number 2. Ulitin ko. God brings peace among those whom He is pleased. And then, personal application naman ito sa atin is, kung kayo ay nasa Diyos, nararamdaman din natin na although tayo naghihirap, meron tayong sinasabi na hindi maipaliwanag na joy in the midst of suffering. Yung mga matagal ang Kristiyano, madalas ito yung testimony nila. Bagamat nangyaring ganito sa akin, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nandito pa rin ako. At ayon sa 1 Timothy 2:5 and 6, sabi dito,
there is one mediator between God and man, which is the Lord Jesus Christ. So ito talagang ipinanganak na to na sinabing Savior doon sa mga shepherds na yan, siya lang ang tanging makakapagdugtong ng relationship ng tao at saka ng Diyos. Siya yung tulay, siya yung tatayo doon sa gap. So kung magkakaroon ng judgment, instead of kayong harap-harapan sa Diyos, abogado ninyo si Kristo. Siya ang magtatanggol sa inyo. Mangyayari lang po yan pag kayo ay nanampalataya sa ipinanganak na to. Wala nang iba. Sinabi ng Diyos na siya lang. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad or whatsoever na nakaklaim na sila daw ay Kristo. Hindi totoo yun. Si Kristo lang na sinasabi ng Biblia ay siya yung tanging Savior. Jesus Christ. So yun. So ang ibig pong sabihin noon is, etong Diyos na to, God came to us, bumaba siya, kamukha nang sa kanta natin na kanina dito sa, saan ba yun? Creator became a creator. So, God enters creation. Kaya siya nagkatawang tao kasi tayo makasalanan hindi po pwedeng makalapit doon sa Holy God. Kaya siya tong Jesus na to naging tao para tayo ay makalapit sa Diyos. God came to us because we cannot go to Him. So, si Jesus ang tulay. Ito nga yung sineselebrate natin na salamat at siya ipinanganak. Hindi lang natin sineselebrate yung kanyang kamatayan. Sabi nga nung iba, pagan daw yung celebration ng Christmas, pero I don't think so. Kasi nag-celebrate nga yung mga angel eh. Kasi sa Israel, pagka, kunwari, Israelita si Ate Nora, magkaanak siya ng firstborn son, uupa yan ng makakanta na sila ang magsasabi na, itong si Ate Nora nanganak ng lalaki. Yun yung kanilang kultura. Pero dahil nga walang pambayad sila Mary at Joseph, hindi sila gumawa ng ganon. Pero ito ang makikita nyo. Anghel naman. Sa Yes. So, ibig lang sabihin ng supernatural talaga yung birth ni Christ. Kasi, anghel ang nagpuri. Anghel ang nagsabi na ito na si Kristo. Don't be afraid. At bakit ganon? May mababasa din tayo na pakalan na kwento na pagka isa sa atin ay lumapit sa Diyos at nagiging anak ng Diyos, ang anghel ay magpupuri din sa Diyos. Matutuwa rin sila. So, parang nagse-celebrate sila pagka merong isang makasalanan na magiging anak ng Diyos through Christ. Kaya nagse-celebrate din ng mga anghel. At gusto kong i-point out din dito na tao lang ang may Savior. Yung mga anghel, wala. Sorry sila. Kaya, God really has a deep concern sa mga tao. Kasi, sa Genesis din sabi, man is created in the image and likeness of God. So, tayo lang ang may image at likeness ni God. Yung mga anghel, hindi sila image and likeness ni God. Kaya wala silang Savior. Kaya nung nagkasala si Lucifer, wala. Gumawa ng Diyos ng impyerno na kanyang tirahan. At pagka hindi tayo nanampalataya dito sa Savior na ibinigay ng Diyos, automatic makakasama natin
ang diablo sa impyerno. Kaya ano to, good news at the same time may warning din. So, dito sa peace on earth will in the highest instance become a reality among those who are blessed by the goodwill and gracious favor of God. Kaya yung pagkakaroon natin ng Savior, hindi dahil sa mabuti nating ginawa, hindi dahil nagpupuri tayo sa Diyos, hindi dahil sa kagustuhan natin, pero gracious favor ng God. Sa Kanya nagmula ang grace para tayo saluhin mula dun sa kamatayan at kasalanan. Kasi nga, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. So, instead of i-condemn niya lahat tayo, nagkaroon tayo ng second chance na makapiling siya sa pamamagitan ng itong ipinanganak na Savior. I hope you are following. Yes. So, ang tanong, have you ever been reconciled with God? May relationship ba tayo personal sa Panginoon? Kung meron, syempre, rejoice in the Lord, sabi nga. And thank Him for all that He has done for you. And of course, for me, ayokong kayo lang naman. Sali din ako. At saka kung hindi naman, ngayon ang panahon na receive ninyo yung Savior. Ito na yung gift ni God sa inyo. Ang gagawin nyo lang, receive in faith. Bago mahuli ang lahat. Kasi hindi natin alam, ang kamatayan, nandyan lang siya. Either kayo ang mauna or ako. Una-unahan lang yan. Hindi, totoo yun. Ayaw nyo man, sabi ko nga kanina, ayaw nyo man, wala kang magagawa. Pasalamat nga tayo libre ang oxygen Sagad nagmula yun. Paano kung dala-dala ninyo yung oxygen nyo? Kailangan nyo mag-top up sa 7-Eleven every week. Diba? Tapos wala kayong pera, di hugutin mo na lang at wala nang hininga. Ayun yung ano. So, ang pakiusap ko sa inyo po, mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi nyo pa natatanggap si Kristo, kung hindi nyo pa kinikilalang si Kristo ang Savior ninyo at Lord, gawin nyo na. As soon as possible. So, titignan naman natin yung right response to the good news. Ano ba yung dapat na response doon? Magalak ba kayo? Matuwa ba kayo? O iwan nyo na lang na ganyan. So, titignan natin yung ginawa ng mga shepherd. Narinig nila yung good news na sinabi na nga, ito yung inyong tagapagligtas. Ito yung inyong Lord. Anong ginawa nila? Naniwala sila. Anong gagawin ninyo kung kayo ma-shepherd? I-ignore nyo lang ba yun? Anong gagawin ninyo ngayon na narinig ninyo yung good news na si Kristo nga ang siyang tagapagligtas? Anong gagawin ninyo? Naniwala yung mga Savior. Tapos, shepherd, naniwala sila sa Savior. Tapos, nagpunta sila, hinanap nila. Paano nila malalaman yun? Sabi ng anghel, yung bata, nakabalot at nandoon sa labangan. Kasi, malamang may ka-birthday rin yung Savior, may ka-birthday rin si Christ. Kung hindi sinabi kung hindi sinabi ng anghel, baka kung saan sila naghanap ng baby. So,
particular yung sinabi na dito rin natin mapapatunayan na ang prophecy ni God ay nangyayari talaga. Na ayon doon sa kagustuhan niya. So, ang sign doon is tingnan niyo yung batang nakabalot at nandoon sa labangan. Siyempre, mga shepherd, alam nila, expert sila doon sa ganung bagay, parang kayo. Pagka sinabi ni Amo na, hanapin mo yung kutsilyo sa kusina, alam niya ninyo kung nasaan. Ganon. Ganon yung instruction dito. Hanapin niyo yung Savior na nakabalot na nandoon sa labangan. So, ang clue doon is sa labangan. Eh, siyempre, pagka walang bata sa labangan, ibig sabihin, hindi doon. Eh, nakita nila. So, at dito, napatunayan nila na ito nga siya. So, siyempre, ang nangyari, basahin niyo kung all, sabi dito, adi narinig nila yung message, nagpunta sila, and then found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in which he had been told about this Christ. So, eksaktong nakita nga nila yung baby doon sa labangan. At yung labangan na yun, sabi nga doon sa archaeologists na tumitingin sa mga ganyan, bato. And guess what? Nung namatay si Jesus, ipinatong din siya sa bato. At ayon nga dun sa Mishnah, sa oral tradition, yung bato daw ay undefiled, yung pure. Kasi, meron silang mga impurities na pag kayo nagkasala, hindi pwedeng pumunta sa templo. Pag mali yung paghugas ninyo ng kamay ninyo, hindi pwedeng magsamba. Yung ganun sa Leviticus. Kaya daw sa bato siya talaga kasi undefiled yung bato. Pure. Hindi ko alam. Iyon ang interpretation ng Mahudyo. Hindi naman ako Hudyo. Tayo ako. Iyon ang nila. So, anong ginawa ng mga shepherd na to? They believe, they contemplate, pinag-isipan nilang mabuta na totoo nga yung sinabi ng anghel sa kanila. At sumunod sila. So, hindi lang doon natatapos yung kwento. Anong ginawa nila doon sa message na nakuha nila? They tell others about the great news of great joy. Doon sa verse 20. And the shepherds went back, bumalik sila doon sa pinanggalingan nila at lahat ng kanilang dinaanan ay ipinamalita nila. And all who heard it were amazed about the things which were told them by the shepherds. Namangha sila sa kanilang narinig. Kaya lang, anong magagawa nung namangha ka lang? Hindi ka naman naniwala. Namangha ka lang. And then, ano rin to sa atin, encouragement para sa ating nag-i-evangelize. Meron talagang mga taong namamangha lang sila. So, hindi na natin sakop kung paano sila maboborn again or paano sila magiging anak ng Diyos. Ang sa atin lang is ipamalita natin yung good news of great joy, kamukha nung ginawa ng mga shepherds. So, as a witness, kayong mga dyan, hindi Jehovah's Witnesses to, as a witness na tayo, na alam na natin yung kwento, alam natin yung gospel story, alam natin yung good news. Anong gagawin natin doon sa good news na yun? It is our primary job to be a witness na ipamalita sa ibang tao kung ano yung good news na ito. Yung good news na si Kristo ay pinanganak, na si Kristo ay Diyos, na siya ang tanging tagapagligtas, at lahat ng nanampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat naman nung ayaw tumanggap sa Kanya, impyerno ang kababagsakan. Huwag niyong
Huwag tayong mag-concentrate dun sa lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi meron naman talagang ayaw maniwala din. So, bibigyan din natin sila ng warning. Kung ayaw nyo maniwala, ito ang kahihinatnan mo. At least, sinabi ko. Diba? Kaya hindi mo ko masisisi kasi pinangunahan na kita. Diba? Sinasabi ko na kasi sa'yo. Diba? Yung mga magulang, nagbigay ka ng warning, ayaw sumunod ng bata. Sabi mo, sa anak mo, wag mo pipindutin yan kasi makukuryente ka. Eh, ang ginawa ng bata, ay, buti nga. Ganon yung ano. So, at least nagbigay kayo ng warning. Kaya hindi tayo masisisi ng mga kakilala natin, kamag-anak natin kung ayaw nilang tanggapin yung gift na binibigay ng Diyos, yung kaligtasan na binibigay ni Kristo. Hindi nila tayo masasabihan na hindi mo man lang sinabi sa akin. Unless hindi niyo talaga sinabi. So, yun yung ating kauna-unahang concern na ipamalita yung magandang balita. So, bilang conclusion, indeed, the good news was not to be respecter of persons. Simple shepherds like the letter fishermen and farmers among disciples of Jesus will be both the recipients and purveyors of the gospel. So hindi din natin masasabi na katulong lang ako dito. Wala akong kakayanan na ipamahagi kay amo yung gospel. Sila nga shepherd eh. Bakit hindi pumunta yung Diyos dun sa mga Pharisees na yun, sa mga Sadducees, o kaya kay King Herod? So, yung gospel, walang pinipiling tao. Kung inutusan ka ng Diyos na ipamahagi mo, siyempre, sumunod ka. Pamahagi mo rin. Huwag ka rin mamimili na, ay si Ate Ami lang ang seseren ko kasi bibigyan niya ka na $100 mamaya. Walang ganon. Totoo yun, ginagawa ng iba. Pinagkakapayrahan ng gospel. Pag-share sa'yo, tapos maya-maya may envelope na kasama. Ang gospel, libre yan. Sa Diyos galing. Tayo, taga-pagbalita lang. Kung bibigyan ka, thank you. Kung hindi, thank you din. Kasi tumanggap ka. Ayun yung point natin dito, na ipamahagi natin yung kaligtasan na ating natanggap. At kayo, mga kapatid at mga kaibigan, gusto ko pong pag-isipan nating mabuti, yung love, yung mercy, at yung grace ng Panginoon. Yes. We deserve death because of our sins. We deserve His judgment. We deserve hell, and yet He gave Christ to be born of a lowly couple to show us that He humbled Himself for us to have life with Him. I challenge everyone to consider and have a deep thought about what you have heard. Pag-isipan natin itong mga mabuti. This is all for us and is all for eternity. Hindi lang dito sa lupa yan. So, ang pag-asa natin ay sa Diyos. Kung naghihirap man tayo ngayon, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi, Still alive. nandito pa tayo. Di pa tayo titigok eh. Diba? Alive. So, pag-isipan natin mabuti, may napagkwentuhan natin. Kasi nga, si Kristo, sabi sa 2 Corinthians 5:21, Jesus became sin for us. Si Kristo, itong ipinanganak ni Kristo, siya yung naging kasalanan, na siya yung ipinako sa Diyos para yung kanyang righteousness ay mapupunta sa atin at ang ating sinful nature ay lumipat sa Kanya. Ito yung great exchange gift. Yes. Amen. Ikaw na makasalanan, lahat ng kasalanan mo, ibinigay mo kay Kristo. Pinako niya sa krus. Siya ang naghirap para sa iyo. At yung kanyang righteousness, yung kanyang sinlessness, at yung kanyang
perfection ay lilipat sa'yo. So, ito yung great exchange natin. So, wala kaming exchange gift dito, no? Kasi, mas mahalaga yung exchange gift na pinag-uusapan natin. Amen. Yung buhay ni Kristo lumipat sa'yo, yung buhay mong makasalanan lumipat sa Kanya, siya ang naghirap para sa'yo, para tayo, ikaw at ako, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na pagdating ng kamatayan ay sasabihin ng Diyos na hindi na ikaw makasalanan. Kasi si Kristo na ang nakikita niya sa atin. Amen. Maliwanag po ba? Yes. Ang isa pang point ko is, God really cares for us. He really cares for everyone. Kaya kahit makasalanan tayo, kahit yung nanakaw sa kanto, binubuhay niya pa rin. Kasi may chance pa na mag-repair. Pagka hindi pa yan nag-repent at siya namatay na, malas niya. Lalo kung narinig naman niya yung gospel. So, huwag natin sabihin sa sarili natin na, ay, para naman akong pinagtakloban ng langit at lupa. Hindi totoo yun. Kasi ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Nakikibahagi lang tayo. Siram lang natin. Amen. So, yun yung ating pag-isipan mabuti, na God really cares for everyone. Kasi kung hindi, bakit pa siya magbigay ng Savior? Di, hayaan niya na lang sana. Maging ganon. Gaano lang naman ang gumawa ng panibagong creation. Pero hindi siya ganon eh. Mahal niya yung tao kasi nga image and likeness niya. Kaya sa atin mga Kristiyano, bawal ang abortion kasi yung ina-abort na bata na yan, image and likeness of God. Lahat ng tao, makibingi man o bulag yan, pinanganak na sila ganyan, image and likeness of God. Yun, kaya tayo naalagaan pa rin natin yung mga ganun ba, mga kamag-anak natin, mga kapatid. Kasi, iyon yung tatak na ibinigay sa kanila ng Diyos. So, pag-isipan natin, uulitin ko, pag-isipan natin na itong ating buhay ay gagamitin natin nawa para sa ikapupuri ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa biyaya ninyo, sa pagbibigay ninyo kay Kristo, para po kami ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kasalanan at sa kamatayan. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy ninyo pagbibigay ng pang-unawa sa amin, upang kami ay makalapit sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. And I pray, Father, that your Holy Spirit will continue to move in our midst, that everyone will bring you glory. This we ask through Christ our Lord. Amen. Bago tayo aawit, gusto ko lang magpasalamat sa ating kapatid na Lorna. Thank you very much, Sister Lorna. Si Ate Lorna po, Ate Lorna, ay kapareho ninyo na naglilingkod dito sa Hong Kong bilang domestic helper. Pero siya po ay nag-aaral din sa Bible College doon sa Pilipinas, online. No? At hindi po yun madali. Alam niyo ang trabaho ninyo, di ba? Oh, at nanay din po siya ng 4 na anak. At may asawa din po siya. Lahat nasa Pilipinas. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa
sipag at sa tiyaga na ibinibigay sa kapatid natin at sa talino din na nagmumula sa Panginoon para maipagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral at malapit na po siyang matapos. No? Sa biyaya yun ng Panginoon. Biyaya talaga yun po ng Panginoon. Ako po nung nag-aral po ako sa seminaryo, full-time student po ako. Pero nahirapan ako. Kasi hindi madali. Lalo na akong nagtatrabaho habang nag-aaral. No? Kaya purihin po talaga ang Panginoon. Nakaupo ako doon, nakikinig ako, natutuwa ako sa biyaya ng Panginoon sa ating kapatid. No? Kaya po, wala sa edad. Wala rin po, hindi po rin natin masasabi na, ay nako, hindi na yan kasi marami na akong mga inaasikaso sa buhay. Kung maibabalanse po natin ang ating oras, magagamit po natin sa maayos, talaga pong makikita natin kung ano yung direksyon at yung tawag sa atin ng Panginoon. Siya rin po magbibigay sa atin ng daan para magawa natin yung pinagagawa niya sa atin. Nais ng Diyos na tulungan tayo para makapaglingkod tayo ayon sa kanyang kalooban. No? Kasi isa lang po ang buhay. We will only pass this life once. Isang beses lang tayong dadaan dito sa buhay na ito. And after that, wala na. Yung mga pagkakataon po na binibigay sa atin ng Diyos, huwag nating sayangin. Yung oras, huwag nating sayangin. Precious po yung oras. Kaya maraming salamat kapatid na Lorna, salamat sa pagpapaliwanag mo sa atin ang mensaheng ito. At hindi pa po tayo matatapos doon. We will not do the traditional sharing of testimony mamaya. Hindi natin gagawin. Magkakaroon po tayo ng discussion pa tungkol doon sa mensahe na binahagi sa atin ni Lorna. Ate Lawrence.